Welcome back mga Zizzle! It's your Sizzle Cell! So today, mayroon na naman akong dalawang Arab fragrance na gusto kong i-share sa inyo. Etong mga Arab fragrance na to is yung mga una naming Arab fragrance na na-receive galing sa aking papa at sa aking kuya. Bale, etong dalawang to ay magkaiba ng vibe pero pareha silang napakabango and beautiful in their own unique ways. Kumbaga, yung isa pwede natin gamitin on a daily basis, kumbaga ganon. Kahit anong ganap mo sa isang araw, bagay siya. Tapos yung isa naman, dahil parang sultry yung dating niya, bagay siya on night outs, on events, ganon. Tsaka sa malamig na panahon. Kasi parang if mainit, tapos gagamitin mo yung isa dito, parang ewan ko na lang kung hindi pa maging ano yung amoy mo. Ang unang fragrance na gusto kong i-share sa inyo ay itong Oud Mood Reminiscence by Lattafa. So yes, Lattafa na naman. So, tawag dito, suki tayo ni Lattafa. So, ito si Lattafa Oud Mood Reminiscence. Bale, ayan siya. Meron siyang silver na, na ribbon na nakapalibot sa kanya, sa bottle niya. Medyo simple lang naman yung aesthetic ng bottle, pero ang ganda rin ng dating. Kumbaga, simplicity at its finest, mga ganong datingan. Tapos, ayan, ang ganda lang kasi nagja-jive yung vibe ng ribbon doon sa kanyang cup. Tapos, meron pa tong iba't ibang variants. May mga Oud Mood na, na white yung ribbon, mayroong black, ganon. Pero tawag dito, silver siya, and Reminiscence yung kanyang name. Tapos, this is marketed as a men's fragrance sa Fragrantica. Pero, ang smell niya is, I think, hindi naman siya leaning towards men. I think it's leaning towards unisex fragrance. Kasi, pwede mong gamitin ng men and ng women. Bale, ang kanyang, ang kanyang atomizer ay ganyan. Tapos, spray siya dito. Yan. Ganun lang. Simple lang yung mist niya. Hindi siya ganun kalakas katulad ng ibang atomizer. Pero, fine din yung mist. Tapos, ang amoy na ito ay, ito yung sinasabi sa inyo na pwedeng gamitin on a daily basis. And, mayroon siyang versatility. Kasi, oo, sige, parang normal Arab perfume na matapang talaga, pero hindi siya yung tapang na pag naglapot ka sa araw pabaho, yung mga ganung dating. Kumbaga ito yung Arab fragrance na kumbaga fresh ganon, tapos magaan siya sa ilong at saka mabango talaga. Mayroon din siyang kaunting sweetness na maaamoy mo once it dries down or habang nagda-dry down siya, mayroon kang maaamoy na na sweetness sa kanya. Tapos, yun nga yung name niya na Oud Mood, yun nga parang amoy na amoy mo yung oud niya na matamis. Yun yung yung katulad ng sinabi ko sa inyo dun sa una kong videos na yung oud is a type of food na ginagamit ng mga Arab sa kanilang fragrances para sa distinct smell and sweetness na nilalagay nila dun sa kanilang mga fragrance. So according to Fragrantica, ang main accords nito ay rose, woody, musky, earthy, mossy, vanilla, amber, powdery, leather, and patchouli. So according nga sa sinabi ko, hindi ako masyadong mahilig sa rose scents, pero ito kaya ko to. Tawag dito, ito yung rose scent na kaya kong isuot at hindi ako mahihimatay. Kasi hindi ko talaga gusto yung mga rose na mga fragrance. Kasi parang namamature dan ako and nahihilo ko dun sa rose accord nila. Pero yung rose neto super mild, super gaan. Tapos ang maaamoy mo sa kanya yung pagiging woody and and sweet. Tapos surprisingly, may vanilla din pala siya. Siguro yun din yung dahilan kung bakit natitake ko yung rose na nandito. Kasi I'm a sucker for vanilla fragrances as I am a Vermont girly. Tapos, ang fragrance notes niya, according din kay Fragrantica, ay bergamot, apple, pineapple. Ang middle notes ay rose, birch, patchouli, Moroccan jasmine. Tapos, ang base notes niya ay musk, oak moss, vanilla, and ambergris. So, nakita natin, parang natin dun sa notes niya na halo siya ng floral fruity scent na may woody notes and vanilla. Tapos meron din siyang iba't ibang klase ng wood like yung birch, yung oak moss, hindi ako familiar pero parang parang leaf siguro siya considering na moss. Tapos yung ambergris, hindi rin ako familiar sa kanya pero try natin siyang i-search. Ambergris is a waxy substance formed in the digestive system of sperm whales that is often called whale vomit. Oh my god. It has an unpleasant fecal odor when fresh, but hardens and develops a pleasant musky scent after floating in the ocean, where it can be washed ashore. So, oh my god. Ambergris is formed in the digestive system of sperm whales. Whale vomit. Kumbaga, suka siya ng whale. Pero isipin mo, nilagay siya sa ganito kabangong fragrance. Diba? Napaka-interesting pala ng mga fragrance notes na normal lang nating nakikita dito sa website pag nagtitingin tayo. Pero mayroon palang mga scientific background sa likod nila. Isipin natin na mayroon palang dito whale vomit, 'di ba? Ayun, according sa comments din dito sa fragrance na to, hindi siya masyadong parang youth, yung younger type of people friendly, like hindi siya pang bata, ganun, hindi siya juvenile scent. Kumbaga, pwede siyang pang matured na mga women and men, pang mga career-oriented women din and men yung kanyang scent.
Kasi medyo complex yung mix of notes niya. At saka hindi siya straight up gourmand or sweet scent na yung normal kong ginagamit. Pero for me, I also prefer this kind of scent. Kasi kahit rose siya, may sweetness pa rin siyang tinatago behind that. Tapos kahit meron siyang leafy and woody notes, kumbaga parang naging isa siyang magandang balance dito sa perfume. Since hindi naman siya overpowering dun sa leafy and woody scents. Hindi rin siya overpowering sa rose, hindi rin siya overpowering dun sa sweetness. Kumbaga saktong halo ng lahat. Ang ganda nung nabuo. Kasi para siyang din, medyo may resemblance siya doon sa ng mama ko. Ito kasing perfume na to, ito yung Beautiful ni Estee Lauder. Medyo matagal na to sa mama ko, pinintipid-tipid niya. Pero I think mayroon silang kaunting similarity or sa ilong ko lang siya. Pero ito naman is mas matamis na version netong Estee Lauder na to. Kumbaga, di ba, ito kasi pang sosyalan to At saka itong Beautiful na to, parang pang seductive, pang ganun mga datingan, pang night, kumbaga parang pang date nights, ganun yung amoy. I personally, hindi ko masyadong prefer yung ganun. Pero ito, mas carry ko yung version nito. Kasi mas matamis yung gawa sa kanya. Pero parang reminiscent siya of yung tapang netong pabango na to. Ganun. Go. Ang second perfume naman na gusto kong i-feature today is ito. So, ito naman is La Nuit Pandora. Gawa siya ng Paris Corner. So, diba? Maangat na progress na tayo. Hindi na tayo puro latafa. So, ito ay gawa ng Paris Corner. So, tignan nyo naman yung bottle. So, ang shala, di ba? Mayroon pa siyang pa-rose ditong effect. So, ito naman ay, natawag dito. Para sa akin, pag ako naman magde-define ng scent nito, hindi ko pa masyadong naaamoy ng todo yung original na Lancôme Tresor. Pero sabi ng mama ko, reminiscent din ito ng Lancôme Tresor. Ang naamoy ko naman na, na parang flanker ng Tresor is yung La Nuit Tresor ng Lancôme nung namamasyal kami one time sa SM. Inamoy ko siya and very siya dito. Parang ganon, inspired to doon, parang ganon. Parang pareha sila ng vibe. Tapos yung dark, parang dark feminine type of of fragrance na parang pang nighttime yung datingan. Yung parang ang lakas ng projection. Pero medyo parang polarizing siya. Medyo headache inducing siya sa mga hindi kayang mag-take ng mga strong perfumes. Pero if ka naman you're into yung mga seductive kind of scents, this one is for you. I believe na parang ito, para siyang yung parang di ba nakasuot ka ng little black dress, tapos may ka-date ka ng romantic date, gano'n. Mga bagay na amoy. Para ma-head over heels sa'yo yung ka-date mo. Mga ganun yung dating. Bali, ang main accords nito is sweet, fruity, soft, spicy, balsamic, vanilla, woody, floral, warm, spicy, citrus, and amber. So, ayun siya. Ang kanyang fragrance notes, ang top notes niya ay tangerine, pear, bergamot. Ang middle notes niya ay vanilla orchid, strawberry, black rose, and passion fruit. Tapos ang base notes niya ay licorice, vanilla, incense, patchouli, coumarin, caramel, praline, lychee, papyrus, and coffee. So, I think, yung sinasabi kong darkness na naibibigay niya, like medyo dark feminine, medyo seductress yung datingan. Dahil dun siya sa incense note, sa coffee note, at saka doon sa mga, para yun yung incense and yung coffee note niya talaga yung nagpapalalim nung, nung timpla. Kumbaga, yun yung nagbibigay nung deeper dry down, at saka nung amoy niya na, La Nuit talaga. Di ba pag La Nuit, parang ba yun? Ibig sabihin nun, di ba, darkness? Parang gano'n, parang the night, gano'n, di ba? The night yung ibig sabihin niya. So, I think this is for, nighttime, nighttime fragrance, for dates, for gimmick, gano'n, for gala, na panggabi, na parang nagbo-boy hunting ka, gano'n. Gano'n, mga gano'n to. So, para sa mga gustong makapang-seduce, etong La Nuit Pandora. Kaso, parang hindi ko pa to nakita sa Orange Up, pero may flanker to na available sa Orange Up. Siguro yun yung main Tresor talaga na dupe. Pero ito kasi is a dupe of the La Nuit Tresor ng Lancôme. Ayun, so ito yung niya, yung nahihilo na ako. Oh my god. ang tapang. Spray ko dito ha. Ang kanyang kili-kili. Ang fragrance notes niya talaga yung yung maamoy mo. Yung may lalim. Yung una fresh na sweet na unti-unti siyang tumatapang talaga. Yun mo mararamdaman yung yung incense, yung coffee, which are notes na talaga namang nakakatapang ng perfume. Kasi meron din akong mga naamoy na mga fragrance mist from Bath & Body Works na talaga namang ang tapang ng coffee note, that medyo sumasakit talaga yung ulo ko. Ito rin, medyo headache inducing siya for me, pero gusto ko pa din siya. Pinaglalaban ko yung pagkakagusto ko sa kanya kasi feeling ko nakaka-sexy nung amoy eh. Kahit hindi ako sexy, parang feeling ko pag gagamitin ko siya, magiging sexy ako, magiging maganda ako, parang mga ganda rin. So, ayun lang naman yung masasabi ko sa kanya. This is a very beautiful fragrance talaga din. So, ayun, here are the two fragrances na i-share ko or i-feature ko sa inyo ngayon dito sa video na to. So, if mayroong nagpagganon sa ulo nyo na narinig kayo sa akin na paano ko sila na-amoy or mayroong may notes na nakapagpatibok ng puso nyo, try nyo na sila. Hanapin nyo sila online if mayroong available and
try for yourself if magugustuhan nyo din sila. So, ayun, though magkaiba sila ng vibe, parehas ko din silang love. So, feeling ko na-embody din nila yung mga gusto ko pa maging. Hindi yung ako ngayon, yung gusto ko maging. Pag, sa future, ganyan. So, yun lang naman, Sizzle. So, next time, marami pa tayong fragrances to talk about. Goodbye!